po ng ating pagsamba para po masaksihan din ng mga kapatid. Pupunta po tayo pamaya doon sa harap sa may baptismal para po bautismuhan yung ating tatlong dinoktrinahan nitong buong linggong ito, anak ni kapatid na Remedios Fajardo Pabustan, na Sister Hannah, Brother Sian, Brother George. So, tatlong magkakapatid ang babautismuhan po pamaya. So, pagkayari po mismo ng ating pananambahan, dadako tayo doon sa baptismal. Dahil kumpleto naman na po sila. Kaya, kumbaga, yung, wala na yung huling doktrina dahil nagawa na natin noong nakaraang Huwebes. So, yun po ating magiging gawain pamaya. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating Bible study para sa umagang ito. Ang mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Sa tingin ninyo, sino po ba yung mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Sino kaya ang mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Sa kapatid na Remy kaya? Sino kaya ang mga ibubulid? Bigay lang kayo ng, sa palagay niyo, sino yung mga ibubulid? Yung mga hindi nanampalataya kay Jesucristo. Yun, mga hindi nanampalataya kay Jesucristo. No? Sino pa? Sino pa yung mga hindi, sino yung ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy? Si kapatid na Norim. Sino kaya ang ibubulid, mapupunta sa impyerno? Yung mga hindi po sumusunod sa mga aral po ni Kristo. Ayan, hindi sumusunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pa? Tita Blessy. Mga makasalanan. Meron kayong unang-unang hindi natukoy eh. Sino yung bunga ng kasalanan? Sino yung kauna-unahang nanukso sa tao? Diablo. Yan, di ba? Tingnan natin. Una, anong uri ng apoy mayroon sa dagat-dagatang apoy? Itong ating Bible study, may kaugnayan doon sa ating teksto pamaya. No? Parang bagay, part 1, part 2, continuation. No? Tingnan natin kung ito yung title din, medyo mapapahapyawan natin. Yung title doon sa teksto kung anong uri ng apoy mayroon sa dagat-dagatang, anong uri ng apoy mayroon sa dagat-dagatang apoy? Anong uri doon ng apoy meron doon? Patid na aset. Ano kayang apoy meron doon? Title nung teksto, andun yun Apoy po na hindi po mapapatay po. Ayun, apoy na hindi mapapatay. Tingnan natin, pakibasa. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Ayun, yung palang apoy doon sa impyerno hindi mapapatay. Kung papaanong yung merong nasunog, kayang patayin ng tubig. Di ba? Kayang patayin ng mga bumbero. Pero itong apoy na ito, hindi kayang patayin. No? Apoy, na hindi mapapatay. Yun yung kaibahan nitong apoy na ito. Sunod. Para kanino nilikha ng Diyos ang dagat-dagatang apoy? Yan, tanong ko kanina, Tingnan natin, pakibasa nga. Kung magkagayay, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa
at pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kaniyang mga anghel. Yan. Kung kaninong inihanda, yung impyerno, yun ay para sa mga dyablo at sa kanyang mga anghel. Diba? Alam natin, yung dyablo at Satanas. Si Satanas yun, si Lucifer. At hindi lang siya, meron siyang mga anghel na nakayag. Yun yung tinatawag ng mga demonyo. So yun yung talagang nakalaan doon sa impyerno. At bukod sa mga anghel na lumaban sa Diyos, sino pa? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Yan. Ito na yung mga sinabi ng binanggit nyo kanina. No? Sagot ninyo, doon sa mga taong parurusahan sa impyerno. Oh. Ngunit sa mga duwag, hindi ito yung duwag sa taksa sa suntukan. Ano? Yung duwag na sambahin, sundin ang utos ng Diyos. Duwag na tumalima sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Mga hindi mananampalataya. Oh. Talagang ayaw nilang tanggapin yung salita ng Diyos. Maraming binanggit. Mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan sa lahat ng mga sinungaling. Yan yung mga particular na mga tao na kung saan ay, ang sabi, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, yun yung impyerno. So, itinatalakay natin ito hindi para takutin ang kapatiran, kundi para patibayin, palakasin, paalalahanan ang kapatiran. Diba? Na tayong lahat, hindi para dito. Hindi para dyan sa impyerno. Kundi alam natin, para tayo dun sa buhay na walang hanggan. Kaya, kung para maiwasan ng tao, itong impyerno, eh kinakailangan wala ka rito. Sa mga binabanggit na yon. Sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa iba't iba na iba ang kanilang ginagawa. No? Sa mga hindi mananampalataya. Sino pa? Nababasa nito, medyo mahaba eh. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Yan. Yung mga ayaw tanggapin ang payo at saway ng Diyos. Diba? Eh, hindi raw nila pinili yung takot sa Panginoon. Hindi sila natakot sa Panginoon. Kundi, ginawa nila yung ayon doon sa kanilang kalooban. Diba? Sabi nga sa banal na kasulatan, gumawa sila ng mga pita ng laman, mga kahalayan, kung ano yung gusto ng kanilang katawan, yun ang kanilang ginawa. Hindi yung kalooban ng Diyos. Pinababalik nga ng Diyos, ayaw nila eh. Kaya, yan yung mga taong nakalaan doon sa impyerno. Kung papaanong ang mga matuwid, inilaan tayo doon sa buhay na walang hanggan, meron din namang inilaan doon sa impyerno, doon sa mga walang takot sa Panginoon. Panandalian lamang ba ang parusang ito? Hindi, may iling si kapatid na Ella. Hindi.
Sapagkat kung papaanong meron tayong buhay na walang hanggan, ito, buhay na walang hanggan din. Kaya lang, hindi dun sa kaluwalhatian, hindi dun sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa piling niya at ng anak, kundi ito'y buhay na walang hanggan sa kaparusahan. Walang hanggang kapahamakan. Tingnan natin. Ikalawang Tesalonica 1:9. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Yun. Walang hanggang kapahamakan. So, walang hanggan din. Kung paanong yung matuwid, merong buhay na walang hanggan, ito walang hanggan din. Kaya lang para parusahan. Diba? Walang hanggang kapahamakan. Kaya, dalawa lang talaga ang pipiliin ng tao. Saan mo gusto? Left or right? Diba? Sa buhay na walang hanggan o doon sa walang hanggang kapahamakan na siyang impyerno. So tao rin ang magdi-decide kung saan niya gusto. Kaya lang, meron siyang gagawin para kung ano yung gusto niya, kung buhay na walang hanggan, kinakailangan tumalima sa Diyos. Diba? Pero kung di ka tatalima, yan yung walang hanggang kapahamakan para sa mga hindi sumunod sa Panginoon. Bakit sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy? No? Pakibasa nga. Ikalawang Tesalonica 1:8. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Paghihigantihan pala. Di ba? Paghihigantihan sila ng Diyos. Ayun yung sumunod. Kaya ang binasa natin kanina, Kawikaan 1:23 hanggang 30. Andun na, tumatawag na ang Diyos. Halina kayo, sa payo ko, sundin niyo yung payo ko. Kaya lang, inuwi daw nila sa wala. Ayaw nilang pasakop. Ayaw nilang sumunod sa payo ng Diyos. Kaya, paghihigantihan sila. Sino yung paghihigantihan? Yung mga hindi nagsikilala sa Diyos. Hindi tumalima sa mabuting balita, sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. So, yun yung mapupunta doon sa walang hanggang kapahamakan na siyang impyerno. Paghihigantihan ng Diyos. Saang aklat hindi nakasulat ang kanilang mga pangalan? Saan kayang aklat? Ayun. Sino yung salita na yan? Sa aklat ng buhay. Kasi merong dalawang aklat na binabanggit sa Apokalipsis. Isang aklat ng buhay at ano isa? Ibang aklat. So dalawa. Aklat ng buhay at ibang mga aklat. So, ang nandoon sa aklat ng buhay, yun yung sumunod sa Panginoong Kristo, sa Diyos. At yung doon sa mga ibang aklat, yun na nga, yung pasa sa impyerno. No? At kung saan hindi nakasulat yung kanilang mga pangalan, ang sabi? At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi na sumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kapag hindi nasulat yung pangalan sa aklat ng buhay, yun ang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. No? Tayo, nakasulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. No? Parang isang estudyante, nag-enroll. O mo estudyante siya, nag-enroll. Nasulat na yung kanyang pangalan doon. Tayo, paano tayo nag-enroll? Nung tayo ay sumampalataya at mabautismuhan, nakasulat na yung pangalan natin doon sa aklat ng buhay. Diba? Nakasulat na rin doon. So, yung hindi raw masusumpungan doon sa aklat ng buhay, siyang ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka nag-enroll Diba? Hindi ka na nagpa-enroll. Paano makikita yung iyong pangalan dun sa aklat ng buhay? Pagdating sa pananampalataya, kailangan natin na tayo ay sumampalataya at mabautismuhan, yun yung
para matala yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Pwede bang mabura ang pangalan sa aklat ng buhay? Pwede kaya mabura? Nakasulat na yung pangalan natin doon sa aklat ng buhay. Pwede kaya mabura? Pwede. Di ba parang, ayun, dalawa nating teacher doon. No. Di ba meron kayong class record? Pag simula na ng klase, bibigyan na yung mga pangalan, susulat nyo na doon, yung attendance, nakasulat na ron. Pero kapag nag-enroll nga, hindi naman pumapasok. Ano gagawin nyo? Ng mga teacher? Drop na, idadrop. Di ba? Baka matatapos na yung school year, wala pang pinasok, pumasok minsan beses. Pagkatapos, matagal na panahon, hindi mo nakikita, hindi na pumasok. Drop na yon, buburahin mo na yon, hindi nakasama doon sa class record mo. So, ganun din, pagdating naman sa pananampalataya, nakarecord yung ating pangalan, pero pwede palang mabura. Tingnan natin. Sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. Yan, sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. No? Pwede palang burahin. Burahin ang ngalan. Paanong mabubura? Tingnan natin. Paanong mabubura ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay? Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kung isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan. Alam mo na yung mabuti, alam mo nang masama, gagawin mo pa. Sinasadya mo. Di ba? Kasalanan yun. Yun ay kasalanan ikamamatay. Lalo na pagdating sa pananampalataya, sa pagkakilala sa Diyos. Alam na natin kung sino yung Diyos na dapat nating sambahin. Pagkatapos, meron ka pang ibang Diyos na sasambahin. Alam mo ng kasalanan yung gagawin mo pa. Di ba? Kasalanan yun na ikamamatay. Nasa iglesia na, pero patuloy ka pang gumagawa ng mga pagkakasala na ikamamatay, sabi, isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yun ang iparusa. Alin pa sa Hebreo pa rin? Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapangakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag ng kahihiyan. Ayan. Naliwanagan na yan, nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo. No? Sabihin, nabautismuhan na. Kaya lang, ano nangyari? Nahiwalay sa Diyos. Nahiwalay. Paano nahiwalay? Ang sabi nga doon sa Hebreo din, 10:38, yung aking wikang lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kapag umurong ka, umatras ka, humiwalay ka sa Diyos, sayang. Kasi, ang sabi, anong ginawa mo nun? Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili, ang anak ng Diyos at inilalagay na muli sa hayag na kahihiyan. Muli mong ipinapako si Kristo. Minsan lang nangyari yon. Wala nang ulit na Jesucristo na bababa sa lupa para
ipako sa krus para sa iyong kasalanan, minsan lang ginawa. Pero pagka sinayang mo yung pagkakataon na yon, nasa iglesia na tayo, pagka sinayang natin yung pagkakataon, hindi tayo nagtapat sa Diyos, gumawa tayo ng masama, lumakad tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, no? Yun ang mangyayari. Parang ibinigay na talinghaga ng Panginoong Kristo, yung wikang mga nahulog, yung mga binhi na nahulog dun sa apat yung kinahulugan, no? Sa daan, sa batuhan, sa dawagan, saka sa mabuting lupa. Ano ang nangyari doon sa tatlo? Yung sa may bato, sa daan, sa dawagan, ano nangyari doon? Meron silang pananampalataya, yung isa nasa batuhan, kukunti yung ugat. Sandali lang namatay ng mainitan. Dumating ang konting pagsubok, bagsak. Yung iba, dahil nasa dawagan, ininis ng mga kasamahan. Ininis ng mga damo. Nasa damuhan siya. Kung nasa pananampalataya tayo, pagkatapos, nakapaligid tayo sa ating iba't ibang uri ng ating mga kaibigan, may impluwensyahan ka. Naakay ka. Sayang, di ba? Meron naman na dahil sa pagsusumakit sa mga bagay na pangmaterial, mga kayamanan, sa mga pagsubok na dumating, bumigay din, nawala. So, yun yung, ang sabi, talagang nahiwalay sa Diyos. Kaya yun ang pinapaalala sa atin para hindi tayo matulad sa ganoon, na mauwi sa walang kabuluhan yung ating nasimulang paglilingkod sa Diyos. Diba? Ano ang dapat nating gawin upang hindi tayo mapabilang sa ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Ano kaya dapat gawin? Patid na siyan. Para hindi ka mapabilang hindi ka mahulog dun sa impyerno, hindi mapunta sa impyerno, ano kaya ang dapat nating gawin? Sumunod po sa turo't aral ng Diyos. Ayun, sumunod sa turo't aral ng Diyos. Tayo na sa iglesia na, ang dapat nating gawin, tularan natin itong ginawa ni Apostol Pablo. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kaniyang pagpapakita. So, kailangan nating makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Diba? I have fought the good fight. Mabuti, hindi masama. No? Kailangan tapusin natin yung ating takbo hanggang sa huling dulo hanggang sa dulo ng ating hininga. No? Ingatan yung ating pananampalataya. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, nakalaan na sa kanya yung putong ng katwiran, yung buhay na walang hanggan, nakalaan na sa kanya. At hindi lang din wika sa akin, kundi sa lahat na naghahangad sa muling pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat tayo naghahangad sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat tularan din naman natin si Apostol Pablo kung papaanong kanyang tinapos yung kanyang takbuhin, nabuhay siya ayon sa pananampalataya. Ang sabi nga niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko kay Kristo. Diba? So doon na tayo dapat mabuhay para matiyak natin na hindi tayo mawawala sa iglesia, hindi mabubura yung ating pangalan sa aklat ng buhay, hindi tayo mapapabilang dun sa ibubulid sa dagat-dagatang apoy, kundi mapabilang tayo dun sa putong ng katwiran, dun sa buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo.
Yun po yung ating paksa sa Bible study, kung sino-sino ang mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Meron pa nga dun mayroon pang aabutan yung si Satanas. Bago si Satanas, meron pang mauuna dun. Yung wikang hayop at mga bulaang propeta. So yung lahat ng yon nakalaan, inihanda para sa mga masasama. So manatili tayong nagtatapat sa ating pananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Hanggang dyan po mga kapatid. Kung meron kayong gustong liwanagin, i-share,